Hallelujah. At tayong banda mga kapatid sa pakinig ng salita. Awitin natin ang awit na I Won't Cross Alone, Mother Ryan, sa Song 178. Hallelujah. Hallelujah. When I come to the river at ending of day, when the last winds of sorrow have blown, there be somebody waiting to show me the way. I won't have to cross Jordan alone. Let's worship Him. Hallelujah. I won't have to cross Jordan alone. Jesus died all my sins to atone. When the darkness I see, He'll be waiting for me. I won't have to cross Jordan alone. Open times I'm forsaken and weary and sad, when it seems that my friends have all gone, there is one thought that cheers me and makes my heart glad. I won't have to cross Jordan alone. Hallelujah. I won't have to cross Jordan alone. Jesus died all my sins to atone. When the darkness I see, He'll be waiting for me. I won't have to cross Jordan alone. Though the billows of sorrow and trouble may sweep, Christ the Savior will care for His own till the end of the journey. My soul He will give. I won't have to cross Jordan alone. Hallelujah. Let's worship Him. I won't have to cross Jordan alone. Jesus died all my sins to atone. When the darkness I see, He'll be waiting for me. I won't have to cross Jordan alone. Minsan pa sa chorus. Hallelujah. Pastor Ed. I won't have to cross
po ay manatiling nakatayo at tayo magbukas ng ating mga Bible sa Book of Revelation chapter 9 verse 14 and then Revelation chapter 16. Okay? Revelation 16 verse 10. Okay, hanggang 15. Hanggang 16. Okay? Revelation 9 verse 14. And saying to the sixth angel which had the trumpet, loose the four angels which are bound in the great river Euphrates. And the four angels were loose, which were prepared for an hour and a day and a month and a year to slay the third part of men. Okay, sige pa. Wala na, 16. And the number of the army of the horsemen were 200,000. And I heard the number of them. And thus I saw the horses in the vision, and them that sat on them having breastplate of fire, of jacinth, and brimstone. And the heads of the horses were as the heads of lions. And out of their mouths issue fire and smoke and brimstone. For their power is in their mouth and in their tails. For their tails were like unto serpents, and had heads with them they do hurt. And the rest of the men which were not killed by these plagues, yet repented not of the works of their hands, that they should not worship devils and idols of gold and silver and brass and stone and of wood, which neither can see nor hear nor walk. Neither repented they of their murders, nor of their sorceries, nor of their fornication, nor of their thefts. Then another sa Book of Revelation, chapter 16, verse 10. And the fifth angel poured out his vial upon the seat of the beast, and his kingdom was full of darkness. And they know their tongues for pain, and blaspheme the God of heaven because of their pains and their sores, and repented not of their deeds. And the sixth angel poured out his vial upon the great river Euphrates, and the water thereof was dried up, that the way of the kings of the east might be prepared. And I saw three unclean spirits, like frogs, come out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. For they are the spirits of devils working miracles, which go forth unto the kings of the earth, and of the whole world, to gather them to battle of the great day of God Almighty. Behold, I come as a thief. Blessed is he that waiteth, and keepeth his garment, lest he walk naked, and they see his shame. Let's pray. Dakila at mapagpalang Diyos, marami pong salamat sa iyong mga salitang ito. Kami po ay patuloy na dumudulog at tumihingi sa iyo ng basbas at pagpapala, biyaya sa mga mensaheng ito, Lord, na patuloy mong ipaunawa at ipagkaloob sa amin ang mga hiwaga ng mga talatang ito. Gamitin mo po ang iyong alipin, O Diyos. Hallelujah sa munting sandaling ito. At tulungan mo kami, Panginoon, hallelujah, na magkaroon ng maliwanag na kaunawaan sa panahong ito na aming ibinubuhay. Pagpalain mo po ang mga salitang aming bubulay-bulayin ngayong gabi, at ito'y pumako at kumintal sa puso ng iyong mga anak. Salamat, Panginoon, at nawa sa pananalangin mamaya ay ikaw ang magbigay ng katugunan sa lahat ng mga prayer requests. Salamat sa iyo, Lord. We give you back all the praises and glory. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Tayo po ay makakaupo na. Glory to God. Magandang gabi sa lahat. At sa lahat ng mga visitors or
mga kaibigan, kung meron man tayong mga kasama ngayong gabi. Okay, at praise be to God, no? I believe na ang Bride of Christ, ang kanilang kaluguran ay mensahe. Amen. Kailanman ay hindi sila matitisod sa mensahe. Dahil ang mensahe para sa kanila ay life. Diba? Doon sa iba na natitisod sa mensahe, they are not belong to the bride. Amen. Sapagkat hindi bahagi nila ang mga mensahe. Kaya ang bride, pag may hindi naunawaan sa mensahe, tinatanong. Diba? Nagpe-pray para dumating ang kaunawaan at maintindihan ng bawat isa ito. Glory to Jesus. At yun po ay hindi na masyadong in-announce. Magkakaroon po tayo ng mga pagbabago dito sa simbahan mula ngayon hanggang sa linggo, hanggang sa darating. At tayo po mga kapatid ay mag-comply, di ba, sa lahat ng gagawing pagbabago sapagkat ito'y pinagkaisahan ng Board of Trustees, Board of Elders at ng tinatawag na music ministry. Pinagkaisahan ito lahat. At magkakaroon na po ng pagbabago. Okay? Ang una mapapansin po natin ay kailangan i-respect natin ang mga delegated authority. Wala na pong tatayo at mag-uusap sa likod during service. Sasawayin na po kayo ng mga deacons natin. Huwag po kayo ma-open at huwag kayo magagalit. At kung sakaling matulog kayo during service, maidlip kayo, ay sisimplihan na po kayo ng ating mga board of deacon or usher at kayo ay paalalahanan. Ewan ko kung anong paraan ang kanilang gagawin, o baka bigyan kayo ng kape, o diba? O bigyan kayo ng candy o anuman, or kamayan kayo, o kung paano, God bless you sister, God bless you brother. Ay, yun pala, naidlip ako. Yun po yun mga kapatid. At mula sa time na to ay yun po ang mga pagbabago, hindi lang na-announce, no? At kailangan talaga i-announce. Basahin natin dyan sa bulletin board. Mga musician during praise and worship, after ng praise and worship, wala na pong recess. Diba? Yung recess doon sa meriendaan, wala nang recess. Kaya pagpunta nyo rito, kumain na kayo. At abangan nyo na pagkatapos ng preaching, tumugtog na kaagad kayo. No? At yung inyong ipapakanta ay siguraduhin natin na alam ng lahat ng kakanta. Okay? At mahina lang pag ito ay altar call or prayer time. Mahina lang. Okay? At yun po mga magpapatotoo na bigla susugod dito, hindi po pwede na yung sugod-sugod dito kaagad. Diba? Respect the MC. Magsulat kayo ng tinatawag na testimony o anuman o kaya special number, isulat nyo ron. At pipiliin ng MC kung sino ang tatawagin niya, at wag po tayo magdadamdam pag hindi po tayo natawag sapagkat dinidivide nila ang time. Sila ay master of ceremony. Okay? At sa susunod ng mga testimony, hindi na po pwede yung tinatawag na mga banat. Diba? Hindi na po pwede yung tinatawag na pasaring, patama. Hindi na rin pwede sa testimony ang preaching. Ang preaching ipabaya kay pastor. Diba? At sa preacher. Ang testimony, yun na po mga kapatid ang atin lang gagawin. 3 minutes at hindi pwedeng masyadong matagal. Okay? At pag lumampas po at nag-exceed kayo ng 3 minutes, tatapikin na po kayo. Huwag kayo ma-open dahil yun po ay order. Yun ay nasa message. Sinabi yun ni Brother Branham sa atin. Sapagkat anumang bagay na wala sa order ay magiging kaguluhan. Okay? At magkakaroon ng kalinisan dito sa church. Is an order, cleanliness, because cleanliness is next to godliness. Pag wala ka ring cleanliness, wala ka ring holiness. Diba? Sapagkat ang manifestation ng godliness magsisimula sa holiness. Okay? At cleanliness. Kaya glory to Jesus. At yung iba po, mga kapatid, na announcement ay maririnig natin sa Sunday. At para sa glory ng ating Panginoon, walang tatayo, okay? Walang magkukwentuhan, walang magdadaldalan during preaching time. Respect the message. Diba? Kapagkat yung ating mga visitors, they respect the message. Diba? Bisita from the 6th dimension.
Di ba? Umupo pa dito sa atin para makinig sa preaching na ito. Oh, how come na ito ay tulugan mo at tawag dito, lumampas lang sa iyong ulo. Pero sila dumalaw pa from 6 dimension. Galatuloy na upuan si sister. Asan si sister? Okay, at kaya sister, pag uupo ka, sasabihin mo, Brad, pwede bang makiusog? Pag nagsabi si sister na, Brad, pwede bang makiusog? May nakita yun. Sapagkat yun ay vision. Ilang minuto mo nakita? Sandali lang. Parang ganun lang. Okay, hindi ko kasi nandun ako sa CR Hindi ko masyado nakuha, no? Yung mga may gift of vision, makikita niyo yan. Di ba? Yung mga visitors from the 6th dimension. So, hindi po maniniwala yung iba dyan sa testimony na yan. Ano yan? Theophany Fellowship? Meron na. Meron na talaga. May nakikipag-fellowship niya na Theophany. Alam nga naman nasisiraan ng ulo si sister, di ba? Alam nga namang multo umupo dyan, di nasunog siya dyan. Di ba? Hindi pwede evil spirit ang uupo dyan, sunog siya dyan eh. Yan ay Theophany. So, glory to God. Hallelujah. At nag-pray tuloy ako sa Panginoon, Lord, i-guide mo to, itong message na to, dahil ang mga makikinig sa akin ay mga Theophanies. Diba? Heavenly guest at earthly hearer. Hallelujah. Oh, glory to Jesus. Now, kagaya ng ating mga na-take up ng mga nagdaang panahon, kasi I think hindi rin nila to narinig eh. Pag nabubuhay man sila sa kanilang panahon, hindi nila narinig ang preaching ng Bayals. Diba? Hindi nila narinig itong tinatawag na time na to. Maging sa time ni Barbanam, diba? In-attempt niya i-preach. Diba? Sabi niya sa message na I wish sana na ma-preach ko itong tinatawag na message na to. 10 days meeting. Magre-rent tayo ng auditorium, 10 days. At i-combine ko yung tinatawag na 7 vials sa 7 trumpets. Naalala niyo ba yung sinabi niya na yon sa quote? Diba? At ito ay great meeting na in between the trumpets ay isi-share ko ang vials. At ito sana ang aking desire. Diba? Sabi niya ganon. I was coming back rather to try to have about a 10-day meeting to speak on the subject of the 7 last vials. For in between those vials is the trumpets. And I was telling you when I was going to preach on the 7 trumpets, that I will bring them in with the vials and the plagues. And I thought it'd be a good time. I just returned from Africa, and the children had not had their vacation. My little boy Joseph need a little few weeks of study on his reading. He passed all right, but he wasn't up to par. So we kept him in Tucson. So while I was in Africa and went on his reading and catch up on it with some day school. Okay? And then we come back, and I thought while the kiddies was having their vacation, I have a little meeting here with the people. Preach these subjects. But when we got here, we found that we could not get the school auditorium. Hindi po yun na-permit na may turo ang 7 vials. Dahil hindi pinermit yung auditorium. Now, by God's grace, at sa time na ito na ating kinabubuhay na ang lahat ng selyo ay nabuksan na. Lahat ng trumpets ay nireveal na. All the vials nireveal na sa atin. So, there is no reason na hindi po natin ito maintindihan at maunawaan sa panahon na to na ating ikinabubuhay. Kaya nais kong sulat ng konting diagram para maging visible sa atin itong subject na ito. Sa time ng tinatawag na 7 church ages, meron po tayong 7 kapanahunan. At sa loob po ng 7 kapanahunan ay may mensahe ng selyo. Seals. Nabuksan ang 7 seals. Okay?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sobra. Di ba? Tama. Yan ang seals. Yung bilog, 7 church ages. Tama? Efeso, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Okay? Yung Ephesians at Sardis ay sakop ng first seal. Pergamo, Thyatira, sakop siya ng second seal. Sardis, Philadelphia, third seal. Okay? At yung tinatawag na fourth seal ay Laodicea. Okay? Then, meron tayong tinatawag na sixth seal. Sixth seal. Okay? Under ng sixth seal ay ang 7 trumpets. First, second, third, fourth, fifth, sixth, and seventh. Under din ng sixth seal ay meron ding tinatawag na 7 vials. Revelation chapter 8. Revelation chapter 16. Merong 7 vials. In between those trumpets, may vials. First vial. Second vial. Third. Fourth. Fifth. Sixth. 7. Okay? Sabi ng propeta, lahat ng trumpets na umihip sa sixth seal. Okay? Lahat ng plague, lahat ng vials na binuhos ay nabuksan sa sixth seal. Tama, mga kapatid? Dahil ang sixth seal ay purging seal or tribulation seal. So, ang trumpets ay para sa Israel. Ang vials ay para sa wicked. 666, mga natatakan. At ang seals ay para sa bride. Kaya kung ikaw ay bride, sealed in ka sa tinatawag na seals. Amen? Hallelujah. At merong fifth seal. Fifth seal. At meron sixth seal. At merong tinatawag na seventh seal. Okay? Now, nung nakaraang pag-aaral ay na-take up natin yung first vial hanggang tumakbo tayo sa fourth vials. Tama? Ang fourth vials, first to fourth vials, ang naapektuhan ay ang tinatawag na land, ang sea, ang rivers, and fountains of water. Ano ba yun? Then, ang tinatawag na atmosphere. Ang sun,
ang moon, okay, ang stars. Okay? The same din ang trumpets, yung land, sea, rivers, and atmosphere. Kaya lang sa trumpets ay third part. Laging third part lang ng tinatawag na third part of the sea, third part of the land, third part of the rivers, turn to blood. Pero makita natin, yun ang tinatawag na epekto, ng tinatawag na plague sa first, second, third, fourth. Okay? Pero ang fifth trumpet ay ang tinatawag na First World War. Okay? Ang fifth vial ay event din ng tinatawag na First World War. Ang sixth trumpet ay Second World War. Pwede kayo mag-take note. Ang sixth vial ay Second World War. Ang seventh trumpet ay Third World War. Ang seventh vial ay Third World War. Konektado sa Third World War. Okay? Sa ating topic sa sixth trumpet at sa sixth vial, ang pinaka-event dyan na binabanggit ay yung Euphrates. Euphrates, river of Euphrates. Dried. Natuyo. Okay? Basahin natin yung ating Bible. Sabi dito sa sixth vial, and the sixth angel poured out his vial upon the great river Euphrates. And the water thereof was dried up, that the way of the kings of the east might be prepared. Okay? So yung tinatawag na sixth trumpeting angel ay ibinuhos ang mangkok doon sa tinatawag na river of Euphrates at natuyo yung tinatawag na tubig, that the way of the kings of the east might be prepared. Sa breaking ni Barbanam, pertain dito sa tinatawag na Euphrates. The Euphrates River runs today. We know that. You see? And the Amazon, South America, and the Nile in Egypt, and the Euphrates. Oh, what is that other one? There is two rivers there that headed up there at the head of Eden. And Euphrates River is when this great, or made way for it to come down, making way for the king of the north to come down, the kings that will take during the time of the battle of Armageddon in the last days. You see, that Euphrates River was that all of them, okay, that was all of them. Okay, now, sa breaking ni Barbanam, pinaliwanag niya ang Euphrates River, dito sa quote na to, ay konektado sa tinatawag na Battle of Armageddon. Yung tinutukoy na Armageddon ay Third War o Third World War. Pero before, mga kapatid, na maganap itong Third World War, in-explain niya yung River of Euphrates ay spiritual Euphrates. In-explain niya na yan ay tinatawag na spiritual, na tinatawag na ilog. Hindi siya literal na ilog sa explanation niya sa Feast of the Trumpets, okay? Okay.
Basahin natin sandali, yung tinatawag na kung may plus mo at mas mauna ka dyan, mas maganda. Euphrates, spiritual standpoint. 6th trumpet, note, there was 200,000 horsemen that had been bound in the river Euphrates, was turned loose under the 6th trumpet. Now, there is not 200,000 horsemen in the world, but there was 200,000 horsemen. Notice it. I want you to jot it down so you can read it. They wasn't natural horses. They breathed fire, and they had breastplate of jasper, and they had tails, and the end of the tail looked like a serpent, a snake head on the end of it, stinging, see? It was spiritual horses, spiritual devil's charger that had been bound in Euphrates all these years. Supernatural devils, what was it? The old Roman Empire being revived. Supernatural devils, what was it? The old Roman Empire being revived. The persecution of the Jews. And they had been bound for nearly 2,000 years at the river Euphrates and can't cross to the promise. A religious sect that was trying to get to the other side, Euphrates, come through Eden, but they were bound there, 200,000 devils persecution. Ang Euphrates, mga kapatid, ay it always referring, connected siya sa Eden. Di ba? Ang Eden ay paradise. Pero wala na yung paradise, meron ngayon tinatawag na promised land. Di ba? Yung way papunta sa promised land ay doon sa river of Euphrates. Ama, bago ka makarating sa promised land, dadaan ka sa Euphrates. So, sa time ng 6th trumpet, natuyo yun Euphrates. Okay? Baba mong konti. Andyan din yan, Brad. Sa 160, di ba? Or 161. They had been bound for nearly 2,000 years at the river Euphrates and can't cross to the promised land. Wala naman po talaga literal na nakaabang doon. Na 2,000 taon na nakatayo doon. These are not literal, 'di ba, na soldiers na nakabantay ng 2,000 years. Ang ibig sabihin doon na bound for 2,000 years, 'di ba? Hindi sila makakross, makapagtangka na tumungtong doon sa promised land. 'Di ba? Doon sa tinatawag na Palestine. Hindi sila doon makapasok, hindi sila ang tawag dito, maka-cross over doon sa tinatawag na promised land, na walang iba, ito ay ang Jewish people. Okay? Kaya sa time na yon, nang ma-dried up yung river of Euphrates, nagkaroon ng bitter persecution sa Jews. Amen? Na noong panahon na yan, nagkaroon ng isang matindihang pag-uusig sa pamamagitan ng 4 na anghel na pinakawalan. Pakawalan mo, sabing gano'n, di ba? Ang 4 na mga anghel na pumipigil dyan sa tinatawag na hangin. Ano pong hangin? Hangin ng pag-uusig para sa mga Hudyo. Hangin ng tinatawag na mga digmaan. Di ba? At ang 4 na anghel ay kilala naman natin kung sino yan. Di ba? Yan yung tinatawag na 4 na popular na leader. Diba? Na kung saan ay meron silang tinatawag na role dito sa 6th trumpet. Sila Stalin, Mussolini, Franco, and Hitler. Okay? Yan yung Russia, France, Italy o Germany. Germany, Italy, Russia, France. Diba?
Yan yung tinatawag na 4 angels na kung saan pumipigil pa sa hangin. Pero dito pagdating sa tinatawag na scripture, alisin mo ang pumipigil. Ang tinatawag na 4 na anghel na pumipigil sa hangin at pakawalan mo. Makita natin under ng 6th trumpet na ilunsad ang tinatawag na bitter persecution sa Hudyo noong 19th century. Pero ang kaganapan nag-take effect noong tinatawag na Second World War. Okay? Pinagpapatay ang mga Hudyo sa time na yan at pinarusahan sila. Nakawala yung 200,000 devil charger na sa time pa lang ng Rome, di ba? Pinoses na yung mga Roman soldier. Of course, namatay na sila dahil 2,000 taon, di ba? Na-revive uli pagdating ng 6th trumpet. At ng 6th vial, na-revive uli sila sa katauhan ng tinatawag na mga dictator. Di ba? Sa katauhan ng tinatawag nating mga spiritual devil charger na mga tao. Kaya sabi, supernatural devils. What was it? The old Roman Empire being revived, the persecution of the Jews. Sino naman po ang nag-persecute sa mga Hudyo? Di ba sila lang? Di ba? Ang Russia. Ang Germany. Di ba? Ang Italy. They had been bound for nearly 2,000 years at the river Euphrates and can't cross to the promise, a religious sect that was trying to get to the other side. Gusto talaga nila makapunta doon sa other side. Ang religious sect ay Roman Catholic Church ngayon. Dati Roman Empire, di ba? Ngayon Roman Catholic Church. After nun, yun na po ang tinatawag na World Council of Churches. Di ba? Yung religious sect, dahil yun ay confederation of churches, ginathered niya ang lahat sa pamamagitan ng tinatawag na deception. Merong 3 unclean spirits like frogs. Yun ang 6th seal. Makita natin yung scripture doon sa 6th seal. Diba? Anong sabing ganon? And the 6th angel poured out his vial upon the great river Euphrates, and the water thereof was dried up, that the way of the kings of the east might be prepared. And I saw 3 unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon, the old pagan Rome, and out of the mouth of the beast, the Antichrist or the 666, and out of the mouth of the false prophet, yung tinatawag na papacy, yung Caesar, yung emperor, pagan Rome, yung tinatawag na dragon, at yung mouth of the beast, yung tinatawag na man of sin, 666, and out of the mouth of the false prophet, yung Pope. Yun yung Trinity ng tinatawag na devil chargers. Yung 3 unclean spirits, sabi ni Barbanam, ay ang teaching ng Trinitarianism. 3 unclean spirit. Okay? Magkakaisa ang buong mundo na naniniwala sa Trinity. Yung Trinitarianism, maglulunsad sila ng campaign. Sama-sama na tayo, lahat ng 3. Sama-sama na saan? Diba? Meron tayong great revival. Yung great revival ay hindi po revival spiritual, kundi great slaughter. Diba? Sabi ni Barbanam, saan? Sa Battle of Armageddon. Sasali yung mga denomination. Kasama sila sa boycott, sa mga rally. Lahat yon 3. Dahil spirit yon ng 3 unclean spirits like frogs. Amen? Igagather sila lahat sa boycott. Boycott saan? Boycott against Israel. Boycott against the bride. Diba? Ano pong mangyayari? So, sila ay dadalhin sa dakilang digmaan at doon sila lahat ay mapapaslang. Kaya ang tinatawag na 7th vial ay ang 3rd World War. Diba? Ito na yung tinatawag end of the world. Yung tinatawag na 6th vial, poured out his vial upon the great river of Euphrates, and the water thereof was dried up, that the way of the kings of the east might be prepared. Ano ba yung king of the east? Diba? Andyan na yun, tinatawag na mga China. Sino-sino bang mga nasa east? Diba?
nasa eastern tinatawag na place. Okay? At ang mga tinatawag na mga eastern nations, papasok sila dyan para sa digmaan. At meron pang King of the North. Tinatawag din ang Russia na King of the North. Diba? So siya din ay bahagi ng tinatawag na ika-anim na bayal. Siya rin ay bahagi ng ika-anim na pakakak. The sixth angel poured out his vial upon the great river of Euphrates, and the water thereof was dried up, that the way of the kings of the east might be prepared. Ang Diyos lang ang magtutuyo niyan kung kailan. Diba? Sa breaking ni Barbanam, spiritually, natuyo na. Diba? Natuyo na siya, spiritually speaking, spiritual standpoint. Diba? Yung Holy Ghost na nabound mula sa 33 AD hanggang dito sa 1963, nabound siya, hindi siya maka-cross over, hindi siya makapunta doon sa tinatawag na mga grupo ng bride, hindi siya makatawid sa promised land. Ano ba ang promised land? Ang 1963, ang promised land. Hindi makakross dahil sa time ng 7 church ages may mga creeds and dogmas. Hindi ma-poured out ang baptism ng Holy Ghost. Kaya dito sa time ng 2,000 years na bound ang Holy Ghost. Sabi ni Barbanam, for almost 2,000 years. Hindi natanggap ang tinatawag na token sa loob ng 2,000 taon dahil merong mga creeds and dogmas. Dahil ang baptism ng Holy Ghost ay full word. Kaya hindi po maipangaral sa kabuuan ang full word dahil may mga creeds and dogmas ang church ages. Diba? May mga hindrance. Merong mga hadlang para maibuhos yung tinatawag na baptism ng Holy Ghost. Pero pagdating ng 1963, in God's own way, tiniyo niya ang Euphrates. Spiritually speaking, spiritual standpoint, natuyo yung tinatawag na river of Euphrates at ang Holy Ghost ay naka-cross over doon sa promised land. Diba? Naka-cross over ang Holy Ghost doon sa Holy Ghost bands ng mga tao. Holy Ghost bands group ng mga tao, which is the bride na ordained para sa baptism ng Holy Ghost. Na nag-iintay ng sealing ng baptism ng Holy Ghost. Yun ay member na last day group, end time people. Diba? Na tinatawag na bride na nag-iintay ng tinatawag na evening time. And at the evening time, it shall be light, the baptism of the Holy Ghost. Amen. At sila ay napuspos. Then, sa literal standpoint, meron namang tinatawag na 200,000 devil chargers na tumawid. Diba? Ibig sabihin, nakatawid. Diba? Na-touch nila ang promised land, spiritually speaking, ang mga Hudyo. Ang mga Hudyo ay naidampi nila ang matindi ang pagpaparusa, naigawad nila ang tinatawag na bitter persecution ng mga spiritual devil charger. Kaya ang trumpets na to, yung pinakawalang 200,000 demons, spiritual devil charger, ang inatake niya, mga kapatid, ay ang mga Israel. Diba? At sa kasabay din na kasaysayan, yung bayal, di ba, ang naapektuhan naman din ng ika-6 bayal ay ang mga mark of the beast. World War po mga kapatid. Pag World War, lahat damay. Lahat collateral damage, lahat involved. Di ba? Walang tinatawag na winning side. Lahat yan ay nasa tinatawag na kabiguan lahat. Kaya yung tinatawag na 6th trumpet, ay ang second war. Yun ang tinatawag na ikalawang pagkaaba. Kaya sa luklukan ng halimaw, sa First World War, diba, doon sa Kingdom of the Beast, sa Europa, sa Italy, sa Vatican, ay full of darkness. Nagkaroon ng gnashing of teeth. Dahil sila po, mga kapatid, ang naiipit at nai-involved doon sa First World War. Diba? Diba, sila yung tinatawag na nag-spray ng tinatawag na rumor o ng tinatawag na issue na kalabanin ang mga Serbian, diba? Ang Orthodox, ang matinding rival ng Western, ng Papal Rome, ay ang Orthodox.
Diba? Kaya binunggo nila doon, ginising nila ang sleeping giant na walang iba, Russia. Amen? So nagalit ang Russia, nag-retaliate, kaya nagkaroon ng tinatawag na First World War. Sumiklab. Naapektuhan dyan ang Vatican. Sa Second World War, merong 4 na bombang tumama, mga kapatid, sa Vatican. Amen? Naapektuhan sila, nawasak sila doon ng Second World War. Kaya makita po natin, dito sa tinatawag na sixth angel poured out his vial upon the great river of Euphrates, and the water thereof was dried up. Alam niyo ba hanggang ngayon nangyayari yan, yung 6 vial? Bakit ko nasabi? Dahil yung religious sect nakakatawid na doon sa Euphrates, literal promised land, magtatayo ng temple sa Mount Zion. Tuyo, mga kapatid, ang Euphrates. Kapag yan hindi tuyo, hindi makakatawid yan. Sa loob ng 2,000 taon, binan ng mga Jew ang tinatawag na Roman Catholic Church na hindi makakatungtong ng Bethlehem. Dahil sila'y naniniwala ang kapanganakan ni Jesus ay April. Ang mga Catholic ang napaniwala ay December. Kaya binan nila ang mga Roman Catholic sa teaching. Dahil pagan po ang Roman Catholic Church. Ang Jew, hindi naniniwala sa mga rebulto. Kaya na-banned, hindi maka-crossover sila for almost 2,000 years. Pero ano pong nangyari itong senaryong ito, this coming 2014 and 2015, meron na pong tinatawag na peace treaty. Amen? At ang Caesar ay walang iba, si Pope Benedict. Ano yun? Di 13, di 15. Si Pope Benedict, mga kapatid, ang pinaka-Caesar. At sasabihin ng hula ng Biblia, sasabihin nila sa araw na yan, katahimikan, kapayapaan, kapayapaan. Dahil ang prinsipe ng kapayapaan, nandoon na sa Zion. Sino yung tinutukoy nila? Yung Pope. Kaya wala ng war. Sabi ng Thessalonians, biglang darating ang pagkawasak at pagkagiba na hindi nila maaagapan. Amen? Dahil yun ay false peace covenant. Hindi yun tinatawag na tunay na kapayapaan. Dahil ang tunay na kapayapaan ay 1,000 years sa time ni Jesus Christ sa millennium. At bago magkaroon ng millennial reign, magkakaroon muna ng false covenant ang Pope at ang tinatawag na Palestine, ang Israel. Can you say amen? At ang interest niya lang doon ay makapagtayo siya ng tinatawag na temple. At yun yung tinatawag na abomination. When the temple, sabing ganon, was built, di ba? O were builded, ano pong mangyayari? Abomination that make desolate set up. Yun na yun. Magbilang ka na ng 3 taon at kalahati. Then, ang millennium darating. Di ba? Wala pa naman, di ba? Hindi pa naman tinatayo. Maaring abutin ng 2 taon yan. Tagal na siguro, 3 taon. Kung itatayo, yun tinatawag na temple worship ng tinatawag na beast. Ililipat niya yung headquarters niya doon sa Israel. Say amen? At matutupad yung sinabi ni Daniel, ang tinatawag na prinsipe na ito ay maghahari sa loob ng 3 taon at kalahati. Kukunin niya ang lahat ng wealth ng mga Jews. Okay? Kaya yung ika-6th trumpet, nagkaroon ng disturbances sa time ng Second World War. Konektado po, mga kapatid, itong 6 vial at saka itong tinatawag na 6th trumpet. So yung record ng World War, bilangin ninyo, 200 million casualties or death toll, mga kapatid, ang recorded sa history ng Second World War. Ang ikalawang pagkaaba, 200 milyong buhay ang nawala. Nakuha nyo, mga kapatid? Ano kaya yung ikatlong pagkaaba? Ilan ba ang population ng mundo? 8 billion? 9 billion? 9 billion lives! Diba? Ubus sa time ng Third World War. Pati hayop, hindi pa kasama sa bilang. Mabigat, mga kapatid, itong tinatawag na 7th trumpet and 7th vial. Kaya itong tinatawag na revelation ng Euphrates, umiiral ito hanggang ngayon. Diba?
So pag tuyo na, mga kapatid, ibig sabihin, open door na. Di ba? Pwede ka nang makapaglakad ng diretsyo, wala nang hadlang, pwede ka nang makapag-migrate doon sa promised land. At merong religious sect, sabi ni Brother Branham, trying to get to the other side. Di ba? Na gustong tinatawag na lumipat doon sa kabilang dako. Amen. Kaya they had been bound for nearly 2,000 years. At the river Euphrates and can cross to the promise, a religious sect that was trying to get to the other side, Euphrates. You know, come through Eden. But they were bound there, 200,000 devils of persecution. Kaya, na-stop ang Second World War, na-bound lang sila doon. Wait muna. Hintay tayo uli, sabi ng mga demonyo. Hintay tayo ng go signal kay Sir. Diba? Dahil nagkaroon ng tinatawag na Geneva Convention, United Nations, o ceasefire. Diba? Ano pong nangyari? Na-freeze. Pero yung devil charges, nandyan na, nakaabang. Diba? Pag sumiklab uli ang digmaan, ano po? Uusigi na naman nila. Yung tinatawag na mga Hudyo. Itutuloy na naman ng 200 million demons ang persecution hanggang sa time ng 3.5 years. At mapapatay dyan ng 144,000. Wala na po tayo niyan. Can you say amen? Kaya mga kapatid, ito pong panahon na ating ikinabubuhay ay talagang tayo po ay nasa panahon na. Hinug na, mga kapatid. Anytime, pwede nang pitasin. Pag hinug na, mga kapatid, bumibilang na lang ng araw. Kailan ko kaya pipitasin ito? Bukas? Sa makalawa? Diba? Next year? This year? Hinug na eh. Yung sinabi sa Biblia, kapag nakita nyo ang puno ng igos, diba, na siya'y namumunga na, ang summer ay malapit na. Ang ibig sabihin ng summer, diba? Yun yung time ng tinatawag na ending ng harvest time. Diba? When summer time is come, ano pong mangyayari? Yun na yung sultry season. Diba? Yun na yung mainit na panahon ng ang mga bunga ilalagay na sa basket. Hindi tatahipin. Tapos na eh. Tinahip na ng Second World War eh. Diba? Tinahip na ng tinatawag na Pentecostal message hanggang ng 1963. So yung summer na tinutukoy ay yung tinatawag na harvest, yung rapture. Yung tinatawag na gathering, ingathering ng seed. Kaya purihin ang ating Panginoon, mga kapatid, na eksakto po ang pangangaral ni Brother Branham pagdating dito sa tinatawag na mga trumpets na to. Notice what happened under the sixth trumpet. They were turned loose. Kanino? On the Jews. Dahil ang representation ng Jews, yung promised land. Diba? Ang type ng promised land sa Old Testament ay Eden. Diba? Hindi nyo ba alam, yung serpent din, gusto ding tumawid doon sa Eden? Can you say amen? Nang ma-defile na ang tao at magkasala na ang tao, anong nangyari? Yung tinatawag na si Cain, diba? At yung babae, yung lalaki, gustong mag-cross doon sa Eden. Ay, binound sila doon. Hinarangan sila ng 2 flaming sword. Diba? And from that time, nawala na ang Eden, hindi makita. Hanap ng hanap yung mga geography, mga geologists. Hanap sila, nasaan ba ang Eden? Basta dito lang eh. Itong tinutumbok na to ng Euphrates. Yan, papuntang Eden. Hindi nila alam, mga kapatid, doon sa tinatawag na Bethlehem, doon sa tinatawag na place na yan, ng tinatawag na promised land, diyan ang tinatawag na geographical location ng Eden na nawawala. Bakit nawawala? Napunta doon sa ilalim ang paradise. Can you say amen? Paano mo naman nalaman, pastor? Di ba? Nang namatay si Lazaro, nahulog, bumaba. Saan bumaba? Doon sa ilalim, anong tawag doon? Paraiso. Inaaliw doon sa ilalim, mga kapatid, si Lazaro. At doon sa kabila ding side ng tinatawag na paradise, andun din ang impyerno. Diba? Gustong tumawid ng rich man doon sa paradise, ang sabi, hindi maaari. May isang malaking bangin sa pagitan yung dalawa.
nang nandoon na sa paraiso, hindi na makaka-crossover doon sa dako na yan na kinalalagyan mo. So sa time ng new heaven and the new earth, sa time ng great earthquake, sa time ng Gog and Magog, ipupush up yung Eden. Ipupush up yung city na nawala, na ang size ay 1,500 square miles. Kalahati ng Amerika is street of gold. Diba? Pure, transparent gold, mga kapatid. Yung kanyang tinatawag na flooring. May mga avenues, kumpleto, mga kapatid. Now, the sixth trumpet, they were turned loose on the Jews. The persecution of the Jews, supernatural devils, nearly 2,000 years, then loosed by Stalin, Hitler, upon the Jews. You say, well, that isn't Roman. It's the same spirit. Can you say amen? Hindi nga sila Roman, pero the same spirit na revive. They done that same things they did to the Christians in the old pagan Roman days. Now, what's the natural Israel and the spiritual church? Now, as we separate it here, turn loose on the Jews. You remember under the sixth seal, how every one of those martyrs, according to the word of God, received robes. It was given to them by the grace, because they're blinded, that they can see their gospel, that these people might be called out of Gentiles for the bride. They were given robes. The Bible says, under the trumpet, them Jews who absolutely is against Christ, and everything, the reason they are is because the Bible said they are blinded. Kaya nga ang fifth seal, hindi ko lang nilagay dito. Meron din dito. Sapagkat ang mga martyr na mga Jews sa time ng 170, sa time ng Roman Empire, sa time ng nila Queen Elizabeth at marami pang mga pinagpapatay na mga Jews, ay sila po ay yung tinatawag na naka-white robe. White robes na di din mabilang. Tama? At sabi ganoon, mag-intay muna kayo mga naka-white robes, mag-intay muna kayo ng ilang maikling panahon na lang. Dahil mayroon pa kayo mga kapatid na papatayin doon sa last 3.5 years. Ang 144,000. Kaya wag na kayong mainip. Kaunti na lang ang inyong ipag-iintay. Hindi po bride yun. Kasi ang bride hindi naghihiganti. Ang bride hindi rumeres back. Di ba? Ang bride pag nasaktan, Panginoon, bahala ka na po dito. Patawarin mo po ito. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Pero ang Hudyo, di ba? Iganti mo kami, Panginoon, sa mga nagsipatay sa amin. Winakwak ang aming mga bituka. Kinuha yung mga ginto namin pinaghirapan at mga diamante. Nilunod kami sa dagat. Panginoon, iganti mo kami, pinakain kami sa leon. Pinalakad kami sa yelo, namatay kami, millions. Iganti mo kami, sila yung mga naka-white robes. May paghihiganti. Kasi hindi sila Christian, sila ay Jews. Sabi ng Panginoon, mag-intay kayo ng kaunting panahon na lang. Yun ang fifth seal. Diba? Bubuksan na ang ika-6 na selyo. At magkakaroon na ng purging seal. At under ng purging seal, 3 elemento ang maapektuhan. Purging ng nature, purging ng Polish Virgin, purging ng Israel, purging ng Jews. Kaya 3, mga kapatid, ang masasaklaw ng 6 seal. Kaya yung 6 seal, meron siyang seals, 7 seals, meron siyang trumpets, at meron siyang vials. Di ba? Alam niyo ba, mga kapatid, ang mga naiwan din sa tinatawag na rapture ay dadanas din ng kahirapan. Outside of the elected bride ay magiging part ng tinatawag na 7th vial. Kahit Polish Virgin yan, kahit friend of the bride yan ay madadawit sa tinatawag na Third World War. Amen? Kaya ang bride lang ang hindi maapektuhan ng 7th vial, yung last. Amen? Dahil ang bride ay sealed sa seals. Diba? Tayo ay sealed in sa 7th seal.
Nakuha nyo mga kapatid, hindi tayo naselyohan sa ibang mga selyo. Ephesians and Smyrna under the first seal. Pergamian and Thyatiran Church Age, second seal, mga martyr. Diba? Panahon niya ng tinatawag na ox. Panahon ng lion. Panahon ng Faces of Man, kila Luther, Wesley, Knox, Calvin, Finney. Panahon ng mga theologian. Panahon ng Laodicea, Flying Eagle. May fourth seal sa time na yan ng Laodicea. At sa kabila ng Laodicea, may seventh seal. Hindi ako naselyuhan under the fourth seal. I am sealed under the seventh seal. Dahil kung fourth seal ako, di Pentecostal Pentecostal bride. Nakukuha nyo mga kapatid? Kaya hindi natin mako-convert ang Pentecostal bride. Sila ay sealed in sa fourth seal. Tama, mga kapatid? Pero ang bride na ito ay sealed in sa seventh seal. Lahat ng hidden things, lahat ng unwritten word, lahat ng tinatawag na mga mysterious things, mga kapatid, lahat to ay tatanggapin natin at mauunawaan natin sapagkat iyon ang tinatawag na seventh seal. Amen? Kaya, I wonder kung bakit may mga tao, napakalinaw naman na mensahe, pero parang wala. No effect. Diba? Napapansin nyo? Mga sincere Christian, grabe ang breaking, no effect. Diba? Pyramid na yung hinihimay ay nakukompuse pa at nai-stumble pa doon sa hidden things. Yung pala, merong selyado ng seventh seal, merong selyado ng fourth seal. Can you say amen? Under the fourth seal ay Pentecostal group. Can you say amen? Hallelujah. Sila'y aalis dito sa mensahe, hindi sila mananatili rito. Dahil sealed in sila sa Pentecostal. Pero ang bride, mga kapatid, hindi ka pwedeng umalo dito kung hindi ka sealed in sa seventh seal. Dahil ang anumang bagay na hindi sealed in sa seventh seal ay hypocrite. Siya ay maseseparate at maihiwalay sa bride covenant. Can you say amen? Dahil ang ira-rapture lang ay bride covenant. Diba? Pag may dumalo rito, ano yan? May nakikita na sila. Diba? May stumble sila ron sa testimony ni sister. Meron daw mga nakaupo, minumulto na sila. Sabi ng message, hindi multo yun. Yun ay chopanis. Can you say, hindi ko man nakita, sister, pero nakita mo, I believe that. Yun ay chopanis. Can you say amen? Hallelujah. Dahil ang Diyos ay naghayag ng mga gifts sa bawat isa sa atin. Your son shall see visions, shall dream dreams, and unto my handmaiden, unto my servant, unto my people, I will also pour out my spirit in that day. They will see visions also. Diba? They shall see dreams. Amen. The old man. Lahat yan magkakaroon ng mga pangitain para ma-edify tayo sa mensahe. Can you say amen? So ang sixth trumpet, ang seventh trumpet, ang paksa dyan ay Israel. Ang paksa dyan ay ang promised land, ang Euphrates. Diba? Ang involved din dyan ay mensahe. Kaya sa bayal, binuhos ang tinatawag na plague doon sa tinatawag na Euphrates River. Amen. Upang dumating na ang persecution ng bride. Diba? May binanggit si Brother Branham, meron daw persecution sa bride. Sa literal standpoint, nilus ang persecution sa mga Hudyo. Pero sa spiritual standpoint, di ba ano sabi? They were loose upon the Jew who know nothing of the Spirit. There is your mysteries that hide under that seal. See? We went through it and I'll show you this trumpet here, this last trumpet. What take place? There they are. These trumpets are let loose on the Jews. Don't you see? Not on the Gentiles. The Gentile, when the seals was opened, is sealed away. Time is ended. The church is cold. Kaya makita po natin, mga kapatid, sa isang aspeto, amen, before the rapture, magkakaroon din ng pag-uusig sa mensahe. Diba? Pag-iinita nila, itong tinatawag na mensahe ng bride. Amen.
before dumating ang Armageddon. Amen. Dahil sa spiritual standpoint, amen, ang Euphrates, ang bride naman ang tinatawag na pagpipistahan nila. Amen. Hallelujah. Dahil may mensaheng kakatwa. Yung sinasabi ni Brother Branham na oddball na mensahe, makakarating na yan sa kanilang tinatawag na, ang tawag dito, makakarating na yan sa kanilang mga turo. Yung mga turo natin, di ba, lalakas ng lalakas yan, kagaya din ng war sa Israel, di ba? Lumalakas ng lumalakas yung rumors of war. Di ba? Kaya allergic na yung tinatawag ng mga Muslim soldier doon sa Mosque of Omar. Namamaril na talaga pag may nakikitang doon, appearance sa mga Israeli soldier, binabaril. Sabi, bakit? Kasi gigirahin nyo na kami, kumakalat na sa internet. Kumakalat na sa mga end time na lulusubin nyo raw at kukunin nyo ang tinatawag na Mosque of Omar. Diba? Rumors of war. So ang message, magkakaroon din ng rumors of war. Diba? Kakalat ang mensahe, sasabihin ng mga Trinitarian, uy, Trinitarian daw is of the devil. Sino may sabi yan? Si Brother Jojo. Si Pastor Ed. Rumors of war. Ganon Trinitarian is of the devil Humanda kayo. Nakita ko pa nagbabanta yung mukha ng mga pastor Humanda kayo. Sabi niya, intayin nyo. Merong binabanggit na time. Diba? Kaya yung tinatawag na squeezing time, before the rapture, mapapag-initan po. Ma-highlight. Parang Facebook. Magiging trending. Minsan, naging trending ang message sa Facebook. Binirahan si Brother Branham. Nabasa niyo, nakarating sa inyo yun. Diba? Lalala yun, kakalat yun sa mga tinatawag na nominal churches. Kulto pala sila. So ano ang nararapat sa kulto? Sunugin sa stick. Kulto Ang kulto, witch. Alam niyo ba sa time, mga kapatid nila, sino yan? Yung babaeng Joan of Arc. Pinagbintangan si Joan of Arc na witch. Kulto. Kasi nakakakita ng vision. Nakakakita ng pangitain. Nananalangin, gumagaling. Kaya sila ay mga witch. Kaya doon sa time ng Dark Ages, kapag ikaw ay witch, burn. Di ba? To the stick. Sunugin ng buhay. Kaya sa time na yan, I believe wala naman pong bride na masusunog. Dahil ang covenant natin, rapture Di ba? Pero magkakaroon ng slight persecution. Dahil ang turo po, pag-iinitan. Kasama ka ba dyan sa mga kultong yan? Tanggal ka sa trabaho. Di ba? You are finished. Can you say amen? Kaya darating ang mga ganong sitwasyon, mga kapatid, ng kalagayan ng buhay. Why, mga kapatid? Before the rapture, merong squeeze. Doon mapapatunayan kung bride ka. Pag gumibab ka, di ba? Hindi ka doon naka-ordain sa bride. Dahil ang bride ay magpapatuloy hanggang wakas. Glory to Jesus. So, saka na natin ituloy at ang ating sixth trumpet and ating tinatawag natin na sixth vial. Okay, nasa laptop yung mga dokumento ko ng tinatawag na Second World War. Okay? Nandoon yung tinatawag na mga dokumento, yung mga facts na mga research kung ano mga nangyari nung tinatawag na during the Second World War. Do you love Him? Amen. Naintindihan natin, three unclean spirit ng Trinity na gumagala, na ang sinisigaw, alliance of churches, alliance of tres. Diba? Pagkakaisa at pagkakasundo ng lahat ng paniniwala, Father, Son, Holy Ghost. Can you say amen? Kasama nila dyan ang Vatican na maglulunsad ng kampanya. Ang bride ang maihiwalay. At ang mga oneness na ibang Pentecostal, uusigin. Sila hahantingin na kagaya sa mga aso at pagpapatayin. Hindi naman makasama sa rapture dahil walang rapturing faith. Diba? Ang bride ang mara-rapture. Kaya blessed be the name of the Lord. Do you love Him? Hallelujah. Pinagkaloob ng Diyos sa bride ang atonement.
Kaya tayo po ay part ng rapture. We are the rapture. Oh, glory to Jesus. Hallelujah. Tayo ay umawit ng isang papuri at panambahan sa ating Panginoon. Kung meron mga prayer requests, ay ipasa lamang. Healing po sa lagnat at hika ni Rabi. Okay. Sister Alona, Rabi. Awitin natin yan. Badal natin ng mahina. Sige. Tayo po ito mayo na. All is well. Have heard the message. Shalom. All is well. There is a place, a perfect rest behind the inner veil. So rest, little bride, rest, for all is well. For the last time, sing this song. All is well. All is well. Worship Him, praise Him. Hallelujah. All is well. Glory to Jesus. You have heard the message. Shalom. All is well. Hallelujah. Worship Him. Praise Him. There is a place, a perfect rest behind the inner veil. So rest, little bride, rest, for all is well. Glory to God. Hallelujah. Let's pray para kay Rabi. Wala na po ba ang prayer request? At tayo ay diretso na. Glory to God. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, salamat po sa lahat ng iyong mga mensahe, sa lahat ng mga hinimay mo sa amin, na mga kaunawaan, mga impormasyon na ito sa aming panahon, na maintindihan namin ang panahon na ito na aming kinabubuhay. Lord, ine-expect namin before the rapture ang healing ng aming bodies. Lord, we believe, Panginoon, na every sickness and diseases, ida-drop namin, Panginoon, before the rapture. And in this moment, Lord, hallelujah, kay Rabi, sa kanyang karamdaman ngayon, sa kanyang hika, asthma, sa iyong pangalan, hinihiling namin ang kanyang kagalingan right now. Kahabagan mo siya sa oras na ito. Grant it, Lord, in Jesus' name. At lahat ng mga may karamdaman, bigyan mo ng kagalingan ngayong gabi. At sa araw ng linggo, kami makaparito sa iyong gawain. Salamat ng marami, Panginoon. In the mighty name of Jesus Christ, pagpalain mo po kami sa aming mga pag-iwa-hiwalay, sa aming pag-uwi, sa aming sambahayan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maupo muna po tayo. Hallelujah.